Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Anthony Mary Claret, a bishop. Mga kapatid, nakakapangamba na may halong nakakatakot ang mga salitang binitawan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Ginamit niya ang salitang apoy, binyag, at division. Nakakatakot po sa kung paano ginamit ng Panginoon ang mga salitang ito. Una po, sabi ng Panginoon, I have come to bring fire upon the earth, and how I wish it were already kindled. Ang apoy po ay mahalaga sa pang-araw-araw natin sa buhay. Ang apoy ay nagbibigay liwanag, nagbibigay init, at ito'y ginagamit natin sa ating pagluluto o sa mga ibang gawain natin sa bahay o sa buhay natin. Subalit ang apoy din ay nakakapaso, ang apoy ay nakakasira o nakakasunog. Ito ang significance ng apoy. Pero mayroon din pong spiritual significance ang apoy, kung saan ang apoy ay simbolo ng presensya ng Diyos. Maalala natin that Moses conversed with God at the burning bush. Maalala natin yung paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, and they were guided at night by a pillar of fire. Maalala po natin at Pentecost, the Holy Spirit descended upon the apostles with Mary, and Mary, like a tongues of fire. Kaya po, ito yung nais na dalhin ng Diyos. Yung kanyang nag-aalab na presensya, at yung presensya niya ay yung pag-ibig niya para sa ating lahat. Ito yung apoy na nais na ibahagi ng Diyos sa sanlibutan. At yung imahe na to ay pinapaalala sa atin yung imahe ng Sacred Heart of Jesus, yung puso ni Jesus na lumiligaya o umaapoy sa ang kanyang puso ng pagmamahal para sa ating lahat. Apoy. Pangalawa pong ginamit ni Jesus ay yung baptism. Sabi niya, I have a baptism to undergo, and what an anguish I feel until it is finished. Ano ba itong binyag na to? Alam naman natin si Jesus ay nagpabinyag sa River Jordan sa kanyang kamag-anak na si Juan Bautista. Ano ba itong pagbibinyag na binabanggit ni Jesus na kailangan niyang pagdaanan? Ito yung kanyang pagdaraanan na pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ng Panginoon ay hahantong po sa maraming hirap, maraming pagsubok, maraming suffering ang kanyang dadaanan. At ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang pagtatagumpay ng presensya ng pag-ibig ng Diyos ay yung kanyang pagdaanan, ang kanyang suffering, ang kanyang passion, ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. At dahil po dito sa kanyang pagbibinyag na ito, nanaig ang pag-ibig ng Diyos, nanaig ang presensya ng Diyos sa sanlibutan. Baptism. Pangatlo, division. Sabi ni Jesus, do you think that I have come to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. Ano itong binabanggit ni Jesus na division? Parang salungat ito sa kanyang pagiging Diyos. He is the King of Peace. Salungat ito sa kanyang turo. Bakit nga ba itong peace na dala ni Jesus ay magdudulot ng division? Hindi po ito yung kapayapaan na sa pagkakaintindi ng ating mundo, na walang gera lamang, kapayapaan na lahat ay komportable. Pero ang kapayapaan po na dala ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kapayapaan na magdudulot ng paghihiwa-hiwalay, pagkakahati-hati
sapagkat hindi lahat matatanggap ang Panginoon. Kaya po, paalala ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, daraan din sila sa maraming pagsubok. They will be handed over to the rulers, to the chief priests. They will be persecuted by those who are powerful. Daraan sila dito kasi hindi lahat tatanggapin ang turo ng Diyos, hindi lahat tatanggapin ang presensya ng Diyos, hindi lahat tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos, ang turo ng Diyos. Pero sa kabila nito, paalala ng Diyos sa atin, hindi naman tayo nag-iisa. Kasama natin ng Diyos. Kaya po sana wag nating takbuhan ang hirap, wag nating takbuhan ang krus ng buhay natin. Because if we are a follower of the Lord, the cross is a requirement. It is a necessary requirement towards our holiness. Mga kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.